Ang mga ngagva ay abala sa pagti-takedown ng pulburon video. Ibig sabihin talagang hanggang ngayon ay natataranta kasi nakita ng milyon-milyong Pilipino kung paano sumuyo. Kasi nung una nating inintroduce yung ano na yan, yung pulburonic video ni Kuting, sabi ko nga, ang sabi ko lang naman, mga palangga, kayo na ang humusga. Panoorin ninyo yung mama, o di ba? Tapos sobrang nag-react at talagang nataranta etong mga bangagstra na ito. So ano nangyari ngayon? Nagpa-press con, nataranta si Gibo at nanghamon na makikipag-ugnayan sa Amerika at pananagutin ang mga taong nag-post ng video, which is ako lang naman mag-isa. Ang nag-post, wala ng iba. Then tinakot ang taong bayan para mag-share and everything. So nakita nyo ang gesture, kahit ano pang sabihin nila ng gobyerno na ito ay hindi si Bangag. Sabi ko nga, ganun talaga ang kanilang defense. Okay, ang pangbangagang defense. Sabihin, hindi siya. Pero bakit sila nataranta at nakikipag-ugnayan sa lahat ng ahensya ng gobyerno at tinatakot kayong lahat at tinatarget kayong lahat, nakakasuhan at pananagutin? Release ng balita itong Philippine Star. PNP taking steps to take down President Ngagva pulburon video. Wala. O, tiga mo. So, bakit nila iti-take down? Kung sinasabi ni Abalos na tengang-tenga pa lang ay ibang-iba na. Binlow up nila yung mukha, iniba nila yung actual na sa video para magbukhang Koreano si Kuting. Kasi ayaw nila pang mapanood ninyo, but definitely nakapag-save na kayo ng copy at baka hindi nyo pa na-forward sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, sa mga probinsya, i-private message na lang o i-email ninyo. So magtulungan tayo para makita ng taong bayan. Anong ibig sabihin nito? Bakit nila tinake down? So ibig sabihin mga palangga, positive ang items. Basahin natin itong sinabi ng Philippine Star. The Philippine National Police has taken steps to take down from social media platforms a viral video supposedly showing President Ngagva using illegal na pulburon. Bakit nyo iti-take down? Kasi nalaman ng taong bayan na sumusuyop, sumisingot si Bangag. Bakit nyo iti-take down, di ba? Dapat itong mga jutang ginimis na PNP panagutin ang mga ngagba katulad ni Kuting. Katulad din ang panawagan ni Congressman Marcoleta na dapat si Bangag Jr. ay magpa-test ng honest to goodness live at walang alteration. Walang deepfake AI. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas ang numero unong nagpapakalat ng deepfake at ng AI at nagbabayad sila ang gobyernong Bangag ng mga trolls at deepfake AI comments, di ba? Dahil kitang-kita ng mata ninyo ang behavior ng pagdampot ng pulburon. Pero pilit nilang pinagtatakpan, pilit nilang kino-cover up. Kung ganitong harap-harapan, 100 million Pilipino na nakakita nitong pulburonic video na to, pilit na binubulag ang inyong mga mata. How much more yung nasa likod ng camera, behind the scene, ang pagnanakaw nila, pagsasmuggle nitong bangag na gobyernong ito. Hindi yun nakikita yun mga reports lang. Eto nakikita ng mga mata ninyo. Pero pilit nilang tinitwist ang inyong utak at pinagtatakpan. Colonel Fajardo, the PNP Chief Public Information Officer, said the Anti-Cybercrime Group coordinated with the Department of Information and Communications Technology for the possible removal of the video from social media sites as Facebook. Kasi hawak nila ito Hawak nila ang mga social media platforms. Kasi nakikipagsabuatan yan si Lisa. Yang gobyernong ito, sino ba taga DICT? Si DICT Ivan Uy, sino ba ang head niyan? Based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, kasabwat ni Lisa na nakipag-usap sa Smartmatic para dayain o distrongkarin ang halalan 2022. Sino pagkakatiwalaan mo? Kayo ang mga mata ninyo o si DICT Ivan Uy na kinasabwat ni Liza na sinumpaang salaysay ni Glenn Chong na sila ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Hindi mo pwedeng pagtaniwalaan ang mga bangag na gobyernong ito dahil even yung mga mata ninyo ang nakaobserba, nakakita na nasa tama
kayong kaisipan na hindi naman bangag ang inyong pag-iisip. Gusto nilang pagtakpan, okay? Ang inyong gusto nilang busalan ng inyong mga bunganga, gusto nilang lagyan ng spiring ang inyong mga mata para wag ninyong mapanood o wag kayong maniwala doon sa video na yon. Isang malinaw po na diktador ang gobyernong ito. Kaya kumilos na kayo. Naintindihan ko, katatapos na ng baha. Katatapos na ng baha at nagsinungaling si Bangag, hinagupit siya ng Diyos. Okay, na ito ang kasinungalingan mo. Finact-check, sabi niyo nga, finact-check siya ng natural disaster. Na ipinagyabang na ang flood control ay 5,500 at ginastosan ng what? Sa 2024 pa lang, halos 245 o 244 billion pesos. Pero binaha pa rin kayo. Ano ang kapalit? Anong kapalit? Anong binigay sa inyo? 3 kilong bigas? 3 kilong sardinas? Pero 245 budget sa flood control, saan napunta? E di sa mga hungang na kongresista, sa mga kontraktor, at sa mga kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Kaya kayong mga palangga, kayong mga Pilipino, lahat ng Pilipino all over the world, patuloy kayong kakawawain at pipiringan ng inyong mga mata, bubusalan ng inyong mga bibig. Dahil harap-harapan na, sampal na sa inyo, nakikita nyo na, tinarget at pinatumba ang ating mga videos. Pero do you think nagtagumpay sila sa pag-takedown nila? Hindi. Kasi hindi na yon mabura sa inyong isipan, hindi na rin mabura sa inyong mga computers na nandiyan na may isang bangag. Authenticated yung video na yan. Kaya nga, di ba, ang palusot nila ay hindi yan si Kuting. Una, sinasabi nila deepfake AI. Pero authenticated yan, magsa-stand yan sa korte. Okay? Ngayon, itong si Gibo na sinungaling, okay, na natataranta, na nag-aambisyon na magpresidente. Nag-aambisyon ka, di ba? Yan. Nag-aaway-away na kayo dyan nila tambaloslos. Dahil nag-aagawan kayo kung sino susunod na upo sa inyo? At ikaw, tambaloslos, may singit ko lang, ikaw, Bangag. Ikaw, tambaloslos, mismong pamilya mo na Romualdez na ginasika-sika ninyo, na hindi nyo binibigyan ng pansin na Romualdez, nagsusumbong sa akin. Ikaw, Bangag Junior, ang kamag-anak ninyo, nagsusumbong, mga Romualdez, meron pa pala kahit papaano, nagsusumbong na positive yung item, positive yung video. Ikaw daw yon, Bangag. Kaya gusto nyo, ginagamit nyo ang kapangyarihan, inaabuso ninyo ang PNP, lahat para burahin ninyo. Hindi pala ikaw to Malayo pala yung mukha, Koreano pala. Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan? Bakit gumagastos kayo ng milyong-milyong task force na ito to remove that video kung hindi ikaw? Mga kababayan, sabi ko, hindi ako titigil sa kadadaldal dito, pero kayo ang kawawa dito dahil kayo ang binabaha, kayo ang nahihirapan, kayo ang di makabili ng bigas na 29 na hindi alam ng Pangulo nyong ngagva na may 29, na may 50 to 65 pala na bigas. Kasi lagi siyang nakatira ng pulburon.